yung last. And before the 400, same lang din to sa kanina. Okay, natin. Same lang to sa kanina na, same lang to sa kanina. Ano yun? Oo, wala. Ay, wala na dito. Forces na lang yan. Dito, before the 4 kilonewton load is applied, yan dito yan. Naka-level yan dito sa dalawang rods. Ito tsaka to. Tama? Kita? So may gap ka pa dito. Ayun, no? So the rigid platform rests on two steel bars. Each of cross-sectional area yan given. Yung cross-sectional area of the aluminum bar, yung gitna, 2,800. So compute the stress in the aluminum bar after the 400 kilonewton load is applied. So given 200 gigapascal, yan. So neglect the weight of the platform. Ibig sabihin ito, wala tong karagdagang weight. Ito, kumbaga, yung yung gagamitin mo lang na ano dyan is yung 400. Ito wala tong weight yung platform mismo. So 400 lang yung external. So again, before yung 400, level pa siyang ganyan. Tama? Pagka-apply mo sa 400, bumaba na yan. Ito nag-deform. So ayun, umabot na siya pwedeng dito or na-compress na rin yung aluminum. Ganon. So bumaba siya. So ibig sabihin, ganito lang yung relationship dyan. Di ba kanina ay puro triangle. O ito, mas madali. Kasi, ito lang yan. Ito lang yung deformation ng steel. Ito naman yung deformation ng aluminum. So i-add mo lang yan. Ang total niyan, ang maging relationship makukuha mo dyan ay delta ng steel is equal to, ayun, 0.1 plus yung delta ng aluminum. 0.1 plus yung delta sa aluminum. Ayun lang. Then PL over AE. Di ba? Ayun. Sige, tingnan natin. Ito, ano to, di ba downward yan? So magiging compressive to. Di ba? Compressive to. Kasi iba-balance niya yan eh. Ayan, compressive yung tatlong yan. Duplicate ko na lang. Ito, dito, at dito. Ayan, summation of forces along Y ka lang dyan. Which is, ayun nga, yung dito ay force ni steel. Ibig sabihin, dalawang force ni steel. Parehas yung magkadulo eh. Ito lang yung force ni aluminum. So, ayun. Yung gagawin natin. The summation of forces along Y equals 0. So, 2 PST. Di ba? 2 PST, dalawang force ni steel plus aluminum is equal to yung 400 kilonewtons. Ayan. Then, gagamitin mo yung relationship na to para makuha mo yung PST at yan, P aluminum. Yun ba yung tinatanong? Compute the stress. Ayun, force. Aluminum ba? Aluminum lang. Okay, aluminum bar lang pala yung pinapahanap. So, kung aluminum bar lang hinahanap, di na tayo mag-mode 5-1. So, erekta na natin na si aluminum lang ang makukuha natin. So, ayun. So, in terms of P, in terms of yan mga deformation, PST, length ST, over area ST, di ba? PL over EE, EST. Plus, equal pala. Equal 0.1 plus, take note naka-millimeters dapat yan. So, force aluminum, length aluminum, area aluminum, modulus of elasticity ng aluminum. Ayan. So, actually, pwede mo na ma-plug in nga yan eh. Di ba? Pwede mong ma-solve yan agad. Pero ang goal mo lang naman is PL eh. Di ba? Di gamitan mo ng ano. Anong magandang i-transform na lang. Ito na lang gamitin mo. Ito na lang i-transform mo. Yung PST, i-express mo na naka in terms of aluminum. So, PST was 400. Okay, 400, lipat si aluminum, P aluminum, over 2. Ayan. Pero ang ginagawa natin is, di ba naka-kilonewton to? Okay, pero dapat gawin mo siyang newton. Gagawin mo siyang newton kasi dapat ang goal mo maging millimeters kasi yan eh. So, times 10 to the 3 mo yan. So, 400 kilonewton na yan. Newton na yan. Then minus P aluminum. Bakit mo kailangan gananin? Kasi nga itong may 0.1 ka millimeter yan eh. So, dapat
lahat yan magiging in terms of millimeters kapag sinimplify mo. Kumbaga, ito dapat maging Newton to. Ito dapat millimeters. Ito dapat square millimeters. And ito dapat Newton per square millimeters. O, diba? So, cancel millimeter, millimeter, Newton, Newton. So, millimeters ang natitira. Which is same sa value, sa unit na to. So, yun, dapat naka-Newton yung PST mo. Okay? Ayun siya. Ayan, since pwede mo na siyang i-plug in yung PST, yan, para makuha natin yung length ng aluminum, pwede na natin gawin yan. 400,000 minus force aluminum over 2. Na yan, sa substitute, length ng steel over area ng steel, modulus of elasticity ng steel, equal 0.1 plus force ng aluminum, length ng aluminum, over area ng aluminum, modulus of elasticity ng aluminum. Ganyan. Shift solve na lang yan. Diba? So, ito na lang yung P aluminum. Diba? Given na yun lahat. So, given yun. So, sige, gawin natin. So, 400,000 minus x. Ilagay ko na sa x. Tapos, over 2. Times length ng steel. Ano yung length ng steel? May binigay ba? Ayun, ito. Ayan, yung buong yan, 250. 250 millimeters. Over area ng steel. May nabanggit, di ba? Ano yung area ng steel? 2 steel bars, each of cross-sectional area 1/4, no? 1/4. Area ng steel, modulus of elasticity ng steel, dapat alam na yun, 200,000 megapascal. Okay? Tapos, equate natin yan to 0.1. Then plus, kasi ba to? Pay aluminum. Tapos, length ng aluminum, ano yun? Ayun, so ibabawas mo yan. Length ang aluminum initially ay 250 minus 0.1. Ilan yun? 0.1. 249.9. No? 250. Babawas mo lang to, initial na ng aluminum. Walang binanggay di ba? So, yun na yun, 250. Babawasan mo lang ng 0.1. Yun yung length ng aluminum initially. Na yan. Tapos length over area ng aluminum. Ang sabi dun ay yung cross-sectional of the aluminum bar is 2,800 times 2 pala ng sa steel. And modulus of elasticity ng aluminum is 70 gigapascal. 70 times 10 to the third. Ayan. Shift solve. Dapat may malalabas tayo, no? So, since 400 to, dapat may initial value ka. So, malapit lang din sa 400,000. Sige, kalahatiin siguro natin. Baka ganyan yung value. Ayun, 45.643. So, yun yung Yun na yung force at aluminum. Meron ka ng value. Force sa aluminum, yan lamang hinahanap eh. Ano yun? 45.643. Ngayon ko na lang kilonewton. 45.643 kilonewton. And syempre, alam mo na, compression yan silang tatlo. Para makuha mo yung stress, aluminum, force over area. The aluminum over area. Kaya ang ginawa ko is nag-shift solve ako kasi yan lang naman yung hinahanap eh. Pero kung parehas pinapahanap, mag-mode 5, 1 ka. So, force over area ng aluminum, 2,800 ba yun? Ayun, 16.3. Ayun, same. Yan lang kasi hinahanap eh. So, yun lang gagamitin natin. Pero kung pinapahanap parehas, edi sabay mo silang isab. Naalala mo yung kanina? So, ito, sa substitute mo lang yan lahat dito. Tapos, ito lahat dito. Ngayon din, solve mo siya. PST, PAL. Ayun, di ba? To equations to unknowns. Kaya na yan. Pwede mo ma-solve yung sila ng sabay. Yung force nga lang nila yun. Force pa lang. Pag nakuha mo yung force nila, saka mo i-divide sa area. Yun na yung stress. Kahit tayo doon.
Okay na yan? Sige, sige. Sige, ikaw bahala. Last problem? Sige, sige.